kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangang gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Syukran.